huwag kayong matakot. Ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ang papawi ng ating mga takot. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Naalala pa ninyo noong nakaraang linggo, pinagtabuyan ng Panginoon ang mga tao dahil ginawa nilang parang palengke ang templo na dapat bahay dasalan kung saan tayo nagdadasal. Ngayon po, dito na naman tayo sa templo, pero ang mga tao ay namangha. Talagang nakita nila ang kagandahan ng templo. No? Ito kasi po ang pride ng mga Hudyo, ang templo. At yun, nagsalita ulit ang ating Panginoon tungkol sa templo. Sabi niya, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Ang prophecy ng Panginoon, prediction, destruction of the temple, destruction of the city of Jerusalem. At alam po ninyo, itong mga Hudyo, kinoconnect nila ito sa katapusan ng mundo. Kaya tinanong ng mga disipulo ang ating Panginoon, kailan po mangyayari ito at ano ang tanda? Ano ang mga tanda? At ang sagot ng ating Panginoon ay base din sa dalawang malaking pangyayaring ito na nasa isipan ng mga Hudyo. Destruction ng Jerusalem, ang templo, at ang katapusan ng mundo. Kaya ang sinasabi ng ating Panginoon, kasi ito'y patungo na rin sa kanyang huling pagdating, second coming ng ating Panginoon in majesty. At sinasabi ng Panginoon, huwag kayong maniwala. May darating sa inyo at sasabihin sa inyo na kiniklaim niya na siya ang Mesiyas. At sasabihin, dumating na ang panahon. Huwag kayong maniwala, sabi ng ating Panginoon. Opo. Sinasabi ng Panginoon darating itong mga calamities, no? Earthquake, mga kagimbal-gimbal na mga pangyayari. Pero sinasabi ng Panginoon, malayo pa ang katapusan ng mundo. Yan ay darating, nangyayari na, at mga mangyayari pa. Subalit, ang katapusan ng mundo ay walang nakakaalam. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya mga kapatid, maliwanag. At dito ay nagkaroon ng pagkakataon ang Panginoon para sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disipulo. Dahil kasama na rin po dito ang persecution, pag-uusig. No? Pag-uusig. At sinasabi ng Panginoon, pag dumating yung mga persecution, pag-uusig na yan, magpakatotoo kayo. Hindi ito magiging dahilan para hindi na kayo magpatuloy sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Hindi ito dapat magparalisa ng misyon na ibinigay ko sa inyo. So mga kapatid, kung ang mga disipulo man nakaranas ng mga pag-uusig, nakaranas ng mga paghihirap, no, pagpapahirap sa kanila, ay tingnan po natin. Ang Diyos, ang Ama, pinadala niya ang kanyang anak. At tinayaan ng Ama na ang kanyang anak ay maghirap din. No? Haharapin ang lahat ng mga paghihirap na yan, magpasan ng mabigat na krus at mamatay sa krus. Pero, tingnan po ninyo, ano ang naging bunga nito?
ang naging bunga nito ay ang ating kaligtasan. Unless the grain of wheat falls to the ground and dies, it will remain just a grain of wheat. But if it falls, it will bear fruit. At yun po. Kaya mga kapatid, tayong lahat, siguro sa mga nangyayari ngayon, nakakaranas din tayo ng takot. Mabalitaan lang natin na may darating na naman na bagyo. Yung nakaraang lindol na napakalakas, na alaala na naman natin ang the big one, andun ang takot. Andun ang mga tanong natin, bakit hahayaan ng Diyos ito? Di po ba? Siguro, ang tinatatakutan ng ilan ay, paano na lang kung wala na akong trabaho? Paano na lang kung ako'y magkasakit? Paano na lang kung mawala na si tatay at si nanay? Ito pong mga tanong na ito ay base sa takot. Subalit gusto ng Panginoon na masentro ang ating paningin sa pananampalataya, sa pananalig sa Diyos. Na tayo maniwala na ang Diyos pa rin ang may control, na ang Diyos pa rin ang nakakaalam, na ang Diyos pa rin ang gumagawa ng paraan, na ang Diyos pa rin at ang plano ng Diyos pa rin ang siyang mangyayari. At yun po, pinabayaan ba tayo ng Diyos? Hindi po. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Inabandon na ba tayo ng Diyos? Hindi po. May mga nangyayari dahil sa kalamidad. Pero andun lagi ang biyaya ng Diyos na tumulong sa atin para tayo makaahon, para tayo makamove on. Pinadama niya sa atin na kasama natin siya at hindi niya tayo pababayaan. Ito po ang Diyos. Ito ang pananalig na gusto ng ating Panginoon na magkaroon tayo. Opo, tayo nagtitiis. Subalit, sa pagtitiis na yan, maraming beses, something good comes out from it. Oh. May mabubuting nangyayari pagkatapos ng mga pagtitiis na yan. Sabi nga dito, blessed are the kahit na yung mga pinipersecute, iniusig, sabi nga, blessed are the persecuted, for theirs is the kingdom of heaven. Kaya mga kapatid, tayo maniwala, no? Mayroong mabubuting mangyayari. Sabi nga, sometimes God writes straight in crooked lines. Akala mo, talagang, ay, bakit ganito? Bakit nandito ako sa sitwasyon na ito? Subalit, mayroon plano mas maganda, plano ang Diyos para sa iyo. Para sa iyo, kapatid. So, mga kapatid, muli, paalaala sa atin ng ating Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Sabi nga niya, look at the birds of the air, the lilies in the field. They neither sow nor reap. Your heavenly Father takes care of them. How much more you? Tayo na nilikha ng Diyos. Tayo na nilikha ng Diyos. Tayo na nilikha niya para sa kanyang kaharian sa langit. Kaya mga kapatid, dumating man ang mga kalamidad na ito, nawalan man tayo, no? Pero ang sinasabi ng Panginoon, manalig kayo. Manalig kayo, maniwala kayo. Dahil totoo naman po, nilikha niya tayo, pansamantala lang po ang ating pamamnanatili sa mundong ito. Tatawagin din niya tayo. Di lang natin alam kung kailan, kung sa pagdating ng malakas na bagyo o ng lindol. Di natin alam. Minsan, walang lindol, walang bagyo. Tatawagin niya tayo. Sinasabi lang sa atin ng Panginoon, manalig kayo sa sinasabi ko sa inyo. Manalig kayo at maniwala kayo sa buhay na dapat na paghadaan palalo ninyo.
At yan ang buhay na walang hanggan. Di po ba? Yan naman talagang pinaghahanda naman natin. Yan naman po talagang minimithi nating lahat. Kaya, yun po. No. Ito ang buhay natin. Ganito tayo naglalakbay sa mundong ito. Ito ang kalbaryo natin. Sabi nga when you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. No, nakatingala tayo. May Diyos tayo na nagmamahal sa atin. Amen. So, mga kapatid, napakaganda ng templo. Pero, sabi nga, ito'y iguguho. Matatapos din. No? At nangyari po yun. So, ang magandang tanong po, ano po ang mga gusto natin sa buhay na ito? Power? Wealth? Popularity? May katapusan din po yan. Temporary din lang po yan. Temporary din po yan. No? Tayo ba gusto ng mga bagay-bagay na makapagbibigay sa atin ng enjoyment? Pansamantala din lang po yan. Tayo po ba ay nagtitiis? Pansamantala din po lang yan. Darating at darating din ang tagumpay natin. Amen? So, ito po. Tatawagin tayo ng ating Panginoon. Huwag tayong matakot. Yun ang sinasabi niya. Huwag kayong matakot. Handa lang tayo at okay na po yun. Kasi nga, hindi natin alam, baka next year, ang pangalan natin ay nandiyan na rin sa tumba. Pinagdadasal na rin tayo. So, lahat ay temporary. Lahat ay may katapusan. Ang ganda mo, ang pogi mo. Wala din. Darating ang araw na mawawala din yan. Sikat ka, malalaos ka rin. Kaya ano po ang importante sa buhay natin? Kung ating isa-summarize ang Biblia, isang salita lang po. Ang isang word lang ang kabuuan ng Biblia. Love. Yun ang importante. Sabi nga ng ating Panginoon, no, marami po tayong naalaala tungkol dyan. No? Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. At yung word na yon ay love. At kung love na yan ay nandito sa puso natin, kung ang Diyos ay na pag-ibig ay nasa puso natin, yan ang papawi ng ating mga takot. God loves us.